Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang Parkinson's disease. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang sariling kalusugan sa malaking tsansa o ang tinatawag na high risk or risk factors sa pagkakaroon ng Parkinson's disease. Ang precipitating factors ay ang mga direktang kadahilanan sa pagkakaroon ng mga sintomas o ang pagkakaroon ng Parkinson's disease. Ang unang predisposing factor ay ang gene, age, and gender. Ibig sabihin na ang genetic factor ay 10% upang magkaroon ng Parkinson's disease. Karamihang nangyayari sa mga lalaki edad 60 years old at pataas. Ang pangalawang predisposing factor ay ang autoimmune condition tulad ng autoimmune rheumatic arthritis na merong 1.37% chance to have Parkinson's disease. Ang pangatlong predisposing factor ay ang post-traumatic injury na kung saan masisira ang parte ng utak o ang function ng utak na siyang magiging tsansa sa pagkakaroon ng Parkinson's disease. Ang precipitating factor ay ang Lewy body, ang nerve cells or neurons na nasa substansya nigra ay nagkakaroon ng pamumuo ng protein na kung tawagin ay alpha-synuclein protein at ang pamumuo at paninigas ng protein ay tinatawag na Lewy body. Ang pamumuo at paninigas ng alpha-synuclein sa loob ng neurons or nerve cells ay nagkakaroon ng low-level production of dopamine. Kung ang pamumuo or paninigas ay nangyayari sa dulo or buntot ng neurons or nerve cells ay ang pagkakaroon ng low level of norepinephrine. Ang mababang level ng dopamine ay siyang triggering reason or dahilan sa pagkakaroon ng mga sintomas sa taong merong Parkinson's disease. Ang dopamine ay neurotransmitter na siyang dahilan kung bakit nakakagalaw ng maayos ang tao or ang tinatawag na movement and coordination. Ngunit kapag ang dopamine ay mababa ang level, ito ay ang pagkakaroon ng panginginig ng kamay, lumiliit ang sulat kamay, hirap sa pagtulog, nahihilo, malalim na boses or monotonous voice, walang ekspresyon ng mukha or flat affect, dysphagia, akinesia, and shuffling or propulsive gait. Ang mababang level ng norepinephrine ay nakapagpapalala sa sintomas ng Parkinson's disease sapagkat naaapektuhan rin ang autonomic nervous system na ang organ involved ay ang puso, kaya nagkakaroon ng orthostatic hypotension or ang pagbababa ng blood pressure dahil sa pabago-bago ng posisyon. Meron ding dementia o pagkakawala ng memorya, hirap sa pag-focus at meron ding depresyon. Ang diagnostic test ay ang MRI, CT scan at SPECT at dito rin nalalaman ang stages ng Parkinson's disease. Stage 1 ay ang mild stage. Ang sintomas ay hindi nakakaapekto sa gawain o ang lifestyle ay hindi apektado sapagkat ang sintomas ay mild pa lamang. Stage 2 ay moderate stage at meron ng extra time para matapos ang task o trabaho. Ang sintomas na makikita ay ang pagkakaroon ng panginginig lalo na sa kamay, paninigas ng paa, minsan ang hirap sa pananalita at ibang sintomas. Ang stage 3 ay middle stage na ang sintomas na ang galing sa stage 2 ay makikita rin sa stage na ito. Ang karagdagang sintomas ay ang nawawala sa balanse pag nakatayo or naglalakad. Hindi na masyadong nakakapag-reflex ang muscles, mabagal sa pagkikilos at nakukumpleto pa rin ang task kahit ilang oras pa abutin. Ang stage 4 ay dependent stage na kung saan meron ng gagamiting assistive device tulad ng saklay, prone to accident at dependent na rin sa tagapag-alaga. Ang stage 5 ay advanced stage na kung saan nakaupo na sa wheelchair ang pasyente, hindi na kaya tumayo, prone for accident at meron ng pagkakataon na makapag-hallucination at delusion. Ang medical management ay ang pharmacology o ang pagbibigyan ng gamot tulad ng carbidopa-levodopa. The levodopa is the most effective medication for Parkinson's disease. It is a natural chemicals that passes the brain barrier and converted to dopamine. The carbidopa protect levodopa from early conversion outside the brain. The carbidopa-levodopa combination can be given through inhalation and infusion. The most common side effect is dyskinesia. The dopamine antagonist used as for quick relief of symptoms by mimicking dopamine effects. Sample drugs are pramipixole, ropinirole, rotigotine, and apomorphine.
Side effects of dopamine antagonist is nausea and dyskinesia. The monoamine oxidase inhibitor or MAOI prevent breakdown of dopamine by inhibiting the enzyme called monoamine oxidase. Samples are phenelzine and siligilene. MAOI should not be given along with antidepressant drug or narcotic drug due to serious adverse effects, but siligilene can be given with levodopa to potentiate effects. The side effects are headache, nausea, insomnia, increased risk of hallucination when given with carbidopa, levodopa. The COMT inhibitors or catechol o methyltransferase inhibitors mildly prolong the effects of levodopa by blocking COMT enzyme not to break down dopamine. Samples are entacapone and opicapone. Side effects are dyskinesia, diarrhea, and nausea and vomiting. The amantadine is for short-term relief of symptoms of mild and early stage of Parkinson's disease. The side effects are dry mouth, constipation, nausea, vomiting, decreased appetite, and headache. Surgical management is DBS, deep brain stimulation. This is implanting of electrodes to part of the brain. The electrodes connected to generator that is implanted in the chest near the collarbone that send electrical impulses to brain and reduces the symptoms of Parkinson's disease. What about nursing management? In a form of nursing diagnosis associated with Parkinson's disease are self-care deficit, disturbed thought process, impaired verbal communication, impaired physical mobility, imbalanced nutrition less than body requirements, impaired swallowing, and risk for injury. Hanggang dito na lamang po at panuorin hanggang dulo upang makita ang diagramo para sa Parkinson's disease. Daghang salamat. Signing off, Bonggits!